Lumapit siya at binugbog ko siya. Bastard. Bastard ako. Ikaw ay. Yung babae 6 years ago. Ikaw ba, Anchi? Ikaw. Bakit bumalik si Wei Chen nang napakaaga? Hindi nila makikilala ang isa't isa, di ba? Itong mukha, habang tinititigan ko, mas nagiging pamilyar. Babae talaga siya 6 years ago. Ikaw pala. Ikaw ang mayamang asawa lalaki ni An Wenwen. 6 na taon na ang nakalipas. Ikaw ba? Imposible. Imposibleng magkakilala sila. At Chen. Nakababatang kapatid na babae ko siya. Hindi ba't mabuti na ang buhay ko ngayon? Gusto kong tumulong sa kanila ng mag-ina. Bumili ka ng mais nila. Hindi ko ine-expect na pagseselosan ako ng babaeng yon. Pagkapasok ko, sinuntok at pinagagalitan ako ng babaeng iyon. Nagseselos ako sa'yo. Ayos ka lang ba? At Chen, kasalanan ko lahat. Dahil sa kabaitan ko, pumasok ako sa bahay ng mga lobo. Nagsasangkot sa iyo. Sinong nagsabing pumunta ka sa bahay ko? Lumabas ka sa bahay ko. Bawal maging bastos si Zihan. Bawal mong i-bully si nanay. Bawal mong i-bully si nanay. Laban na naman. Ilang taon na kayong dalawa? Walang rules. Wei Chen, tinutulungan mo ang mga masasamang tao na i-bully ako at ang aking ina. Hindi na kita gusto. Wei Chen, bakit mo suot ang kamay na bracelet ng tatay ko? Sabi mo, ito yung bracelet na naiwan ng tatay mo, patunayan mo. Masyadong marami ang kinakausap ng batang babae na ito. Ano ang pinag-uusapan nila? Anchi, napakabisyo mo. Okay lang kung eyebrows mo ako. Paano mo hahayaan ang iyong anak na magsinungaling? Anong pinagsasabi mo? Paano ko matuturuan ang aking anak na magsinungaling? Mula maliit hanggang malaki, kailangan mong likawan ako ng lahat. Kunin mo muna ang mga magulang ko. Ngayon, gusto mong nakawin ang asawa lalaki ko. Ikaw lang ba ang may malasakit sa asawa mo? Ganyan ba ako kawalang kwenta sa paningin mo? Ano ang sinasabi mo tungkol sa ating Kuya Chen? Mabilis kang humingi ng tawad, Kuya Chen. Huwag mong isipin na marami kayo kaya natatakot ako sa inyo. Gusto kong iuwi si Xiaoman. Una, humingi ka ng tawad sa kapatid kong si Chen. Xiaoman, sabihin mo sa akin ang totoo. Sa tatay mo ba talaga ang bracelet na ito? Ito ay malinaw na murang agarwood bracelet ng aking ama. Bakit sa lugar ni Uncle Wei Chen? Ikaw ba ang mura kong tatay? Murang tatay. Ano ang ibig sabihin ng murang tatay? Murang tatay. Anong ginagawa mo, Wei Chen? Ipinanganak at pinalaki ko ang iyong mga anak. Pinagdududahan mo talaga ako dahil sa kanila. Wala akong pagdududa. Gusto ko lang magtanong ng malinaw. Inakit ng kapatid ko ang mabangis na lalaki at ipinanganak si An Xiaoman. Upang irehistro ang pagpaparehistro ng sambahayan ng An Xiaoman. Hayaang kilalali ni An Xiaoman ang kanyang ama sa lahat ng dako. Tatay. Alam ni Anchi ang kwento ko. Sinadyang pilitin si An Xiaoman. Pinagdududahan mo na naman kami dahil sa babaeng puno ng kasinungalingan. Hindi katakataka na alam ni An Xiaoman ang higit pa sa pangalan ko. Tawagan mo si Daddy kapag nakita mo ako. Itinuro pala ng babaeng yun lahat. Huwag kang maniwala, kalimutan mo na. Pagkatapos ay maaari kang manirahan kasama ang kanilang mag-ina. Isasama ko si Zihan. Hindi ko sinasadya yun. Hindi ko ba talaga siya anak babae? Si Wei Chen, may anak na sa masamang babae na ito. Saka ayoko na sa tatay ko, sorry. Mali ang pagkabasa ko sa bracelet na ito. Xiaoman, sabi mo, sinabihan ka ba ng nanay mo na nakawin ng asawa ko? Ninakawan ng ama ni Zihan. An Wenwen. Maglakas loob na saktan ng aking anak na babae. Ikaw ay nasa hustong gulang na ngunit gumagawa ka pa rin ng masama. At Chen, kung may sasabihin ka, huwag. Mabahong babae, ang lakas ng loob mong saktan si Kuya Chen. Ang lakas ng pag-atake ng babae. Katulad ng babaeng iyon 6 years ago. Alam mo ba kung sino ang kapatid nating si Chen? Wala akong pakialam kung sino siya. Magkaroon ng sapat na lakas ng loob na i-bully ang aking anak na babae. Pinapaisip ko talaga sila. Hindi ko maiwasang lumaban. Nililigawan mo si kamatayan.
Ngayon ang kalaban ay mas marami. Masyadong dihado ang pagiging matigas. Huwag maging impulsive. Pumunta ka. Para sa aking kapakanan, An Xiaoman. Kalimutan lang tungkol sa araw na ito. Para sa kapakanan mo. Sino ka sa tingin mo? Xiaoman, huwag kang magulo. Away ni Mama. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo na lang sa akin. Ihahatid ako ng aking ina. Kabuoang 1,800 corn money ngayon. Sino ang magbabayad? Hindi gaano. Sapat na ang 200. Nanay, naglakas loob silang ay buli ka. Ngayon kailangan ko. Hayaan silang gamyugo. Napakagandang mag-ina. Nanghihingi ka pa ba ng pera para sa sirang mais na yan? Bakit hindi kayo magnakawan? An Wenwen, binigyan kita ng mukha, tama ba? Napakasama mong babae. Sadyang hayaan ng aking ina na magbalat ng mais sa buong gabi. At hindi ka na rin nagbabayad. Tingnan mo kung paano nasunog ang mga kamay ng aking ina. Binugbog lang ng nanay mo ang asawa ko. Alam mo ba ang pagkakakilanlan ng aking asawa lalaki? Hindi ka pinipilit na magbayad ay mabuti na. Magbigay ng tseke. Kuya Chen. Wei Chen, bakit masyado kang nagtatangi sa kanilang mag-ina? 1,000 mais sa kabuuan. Bibigyan kita ng 100 yuan bawat mais. Ang isang mais ay 100, kabuuang 100,000. Kailangan mong bigyan ng asong ito ng 100,000. Kuya, sobra talaga ang presyo. Ito ang iyong pera sa mais. As expected galing sa mura kong tatay. At least mapagbigay talaga. Anchi, ang tusong sorrow na ito. Anchi, kung gusto mo ng mukha, huwag mong kunin ang pera. Bakit hindi ko tanggapin ang pinaghirapan ko? Isipin mo ba ako ay katulad mo, kulang sa katalinuhan? Ikaw, paano? Ang aking anak na babae at ako ay lumabas upang magbenta ng mais. Huwag magnakaw ang magnakaw. May isang tanga na handang maningil ng mataas na presyo, bakit hindi ko ito ibenta? Atapang, maglakas loob kang tawagin si Kuya Chen na tanga. Xiaoman, mayaman tayo. Malaya kang makakain ng mga hita ng manok. Maunlad, tayo na. Kuya Chen, nagtatanim din ng mais ang pamilya ko. Gusto mo ba, sisingilin kita ng kalahati ng presyo. 50 yuan bawat mais. Wei Chen, bakit mo suot ang bracelet ng tatay ko? Mukhang hindi peke ang reaksyon ni Xiaoman. At Chen. Hindi masyadong maaga. Hindi pa rin natutulog. Kung hindi, matulog na rin tayo ng medyo maaga. Ayos ka lang ba? At Chen, naniwala ka ba sa mag-ina ni Anchi? Pagdududa sa akin at kay Zihan. Bumangon ka muna. At Chen, sa palagay mo ba ay ipinanganak ko ang iyong anak sa loob ng maraming taon? Para lang kunin ang isang bagay mula sa iyo? Sa totoo lang, gusto ko lang si Zihan. Nakita ang kanyang ama minsan. Ngayong magkakilala na kayong dalawa, mamamatay ako sa kapayapaan. Huwag mo masyadong isipin. Sabi ko, ako ang mananagot sa iyo. At Chen, hinihintay kita. 6 years na pala. Mabilis mong niyakap ang babaeng iyon sa kama. 6 na taon na ang nakalipas, nasaktan ko ang babaeng iyon. Ngayon lahat ng ginagawa ko ay para mabayaran ng babaeng iyon. Anchi, hintayin mong matapos akong matulog. Magiging ganap na siya sa akin. Bakit ako nakakaramdam ng pagtutol kapag nakikipag-ugnayan sa babaeng iyon? May gagawin pa ako. Bumalik ka muna at magpahinga. Sinong asong babae ang sabik na muling magkatawang tao? Sirain ang aking mabubuting gawa. Kamusta? Ayos ito. Kaya ayusin mo na lang na magkaroon kami ni Linzihan ng paternity test. Anchi. Asong babae ka. Pakiusap kung gaano mo ako nahirapan.
An Wenwen, anong ginagawa mo dito? Wei Chen, gusto mong magsagawa ng paternity test. Pagkatapos ay bubusugin kita. Ang lahat ng ito ay para kay Xiaoman. Ikaw na masamang tao, hindi ba karaniwan mong sinusumpa ako kapag nakikita mo ako? Bakit biglang naging maganda ang araw na ito sa akin? Xiaoman, ang nangyari noong nakaraan ay dahil sa pagiging mapusok ko. Tinatakot ka, halika dito, yakapin kita. Pagdating ko pa lang, gusto ko nang umakyat sa ibabaw ng iba. An Wenwen, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Huwag lihim na magkalkula sa aking anak na babae. Huwag kayong masyadong bastos, kayong dalawa. Kung sino ako ngayon. Ngunit bigyang pansin din ang dalawang mahirap na kamag-anak na ito. Dapat magsaya ka. Anong problema? Sino ang nangangailangan ng iyong pansin? Umalis ka dito. Tara na, asong babae ka. Sino ang kinakausap ko? Naririnig mo ba ako? Ang iyong ina ay binugbog ko mula noong ako ay bata. Kung gusto kong lumaban, lalaban ako. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Masamang babae ka. Maghintay hanggang sa paglaki ko. Papatayin kita. Ayos ka lang ba? An Wenwen, umalis ka na dito. Punta ka sa bahay ko next time. Sa tuwing nakikita kita, sasampalin kita minsan. Ma'am, okay ka lang? Wala. Hinugot ang buhok ng bastardo. Ang posisyon ng asawa ng CEO ay maaari lamang maging akin. Sigurado si Linzihan na iyong anak na babae. Huwag kang mag-alala.